Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanyang pangitain sa hinaharap. Kahit hindi gaanong klaro ang kanyang panaginip, kitang-kita niya kung papaano bumukas ang isang malaking pintuan na nababalot ng mga sungay ng demonyo at bungo ng mga tao. Sa bawat paglangit-ngit ng pinto nito, rinig na rinig niya ang napakaraming boses na animoy humihingi ng tulong. Unti-unti niya ring nakikita ang pag-ahon ng isang mapulang kamay na merong nangingitim na mahahabang daliri. Dahil sa mga ganoong panaginip, nagpatuloy ang pagdarasal ng taimtim ni Konsolasyon. Mas pinili niyang pataasin ang kanyang pananalig kaysa magpasindak sa mga bagay na kanyang nakikita sa hinaharap. Tuwing hapon, nag-aalay si Konsolasyon ng mga buhay na hayop na kanyang sinusunog upang masigurong pinakikinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. 2 linggo ang dumaan, may mga nakikita na siyang senyales sa ulap ukol sa pagdating ng isang mahiwagang galyon. Marami na ring naging habilin ang 2 maharlikang engkantong kanyang tagasunod upang mapaghandaan niya ito. Isa sa mga engkantong naninilbihan noon kay Konsolasyon ay ang engkantong tinatawag na libon. Sila ang mga uri ng nilalang na nagiging katuwang ni Konsolasyon sa bawat laban. Ayon kay Konsolasyon na ang maharlikang libon ay merong kakayahang mabilis na paghilumin ang kanyang mga pinsalang natamo sa isang labanan. Kaya rin itong maibalik ang lahat ng lakas na nawala sa kanya sa isang kisap mata lang. Bagaman wala itong kakayahang pangkombate, napakahalaga nito para sa kanya. Ang isang maharlikang engkanto namang nasa ilalim pa ng kanyang kapangyarihan ay ang namumuno sa mga amumongong nagbabantay sa tahanan niya. Malakas ang kakayahan nito sa pakikipaglaban, subalit wala yung kakayahang paghilumin ang kanyang sarili. Dahil sa magkaibang lakas ng mga ito, kaya nagpasya siyang gawin yung kanan at kaliwa niyang kamay. Mariin din niyang inilahad, hindi nauubusan ng lakas magpagaling ang maharlikang libon. Kahit umabot ng ilang buwan ang kanyang pakikipaglaban, walang sawa siya nitong pinagagaling. Dagdag pa niya na, dahil sa kakayahan nito, binigyan niya yon ng 2 grupo ng mga engkantong armada na siyang pangunahing nagbabantay sa pamamahay niya. Ang unang armadang pinanghahawakan ng maharlikang libon ay ang grupo ng mga tikbalang na nakasuot ng mga ginintoang baluti. Paglalarawan ni Konsolasyon sa mga ito, para lang yung mga ordinaryong tao na nakasuot ng magarang kasuotang gawa sa abaka. Marami din yung ukit sa katawan at malaporselana ang balat nito. Nakasuot din yon ng ginintoang sandalyas na kusang lumilitaw sa lupa tuwing daraan sila sa maduduming daan. Sa anyo naman ng maharlikang namumuno sa mga amumongo, meron itong kulay puting buntot ng unggoy at mabalahibo ang buong katawan nito. Pero sa kabila ng pagiging kakaiba ng anyo nito, meron naman yung pagmumukhang hindi mo maipagkakaila ang ganda. Sa pagsapit ng hapon ng Huwebes, doon na niya naramdaman ang paglalayag ng galyon papalapit sa lugar nila. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, dali-dali namang dumaan sa isang lagusan si Konsolasyon patungo sa liblib na pangpang ng dagat malapit sa kanila. Pagdating niya sa lugar, agad naman siyang umupo sa katawan ng isang buwal na nyog habang matyagang naghihintay sa pagpapakita ng ginintoang galyon. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nga niya nasilayan ang ginintoang galyon na mabilis din namang sumasadsad sa pangpang ng dagat. Pagbukas ng pinto nito, doon niya nakita ang isang lalaking nakangisi na merong tangan-tangang kampilan. Maya-maya pa,
Nang magkaharap na silang dalawa, masaya naman yung nagwika sa kanya ng, "Mapagpalang gabi, Dibinong Konsolasyon. Ipagpaumanhin mo ang matagal kong pagbisita sa iyo. Marami rin kasi akong pinagkakaabalahan kung saan-saan ako napapadpad para lamang makapagbigay ng tulong sa hanay natin. Ano ang kailangan mo? Batid kung merong nais ihayag ang iyong puso." Nang marinig naman ni Konsolasyon ang sinabi nito, hindi na yon nag-alangang sumagot doon ng, "Nasa iyo ba ang pangselyong singsing ni Arkanghel Miguel? Hangad ko sanang mahiram ito sa iyo. Alam kong alam mo na nalalapit na ang pag-ahon ng asawa ni Satanas. Matagal ko nang nakita ang pangitaing yan, at ngayon mas lalo itong lumalakas sa aking isipan." Dahil sa sinabi ni Konsolasyon, agad namang umalma ang kanyang kausap sa kadahilan ng hindi rin biro ang bagay na kanyang hinihingi. Ayon dito, malakas ang gamit na kanyang nais makuha. Hindi ito basta ibinibigay sa sino mang taong hindi pa nakalasap ng tubig ng buhay. Kapag kasi nahawakan niyo ng taong mortal, kinakailangan niyang mag-alay ng sakripisyo upang mapahintulutan siyang gamitin ito. Dagdag pa ng lalaki na sa sobrang mapanganib ng singsing na yon, wala roong gumagamit sa lumipas na 200 taon. Mariin din itong inilahad sa kanya na bagaman hawak niya ang singsing, wala sa kanyang pasya na ipahiram yun sa dibinong katulad niya. Inabisuhan din siya ng lalaki na kung talagang hangad niya ang singsing, merong isang paraan para maibigay ito sa kanya, at yun ay ang uminom ng tubig ng walang hanggang buhay. Pagkarinig naman ni Konsolasyon sa sinabi nito, napatawa lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Hindi pa ako hangal para parusahan ang aking sarili. Kung sa tingin niyo isang biyaya ang pagkakaroon ng mahabang buhay, para sa akin tinuturing ko yung sumpa. Akala mo ba hindi ko napapansin? Ang kagustuhan mong gawin akong katipan? Matagal ko nang napapansin sa iyo yung mga mata. Huwag mo nang subukan, sapagkat kagaya ng pagkulay puti ng araw, imposible din niyang mangyari." Dahil sa kanyang sinabi, tumawa lang naman ang lalaking yon habang may dinudukot itong kung ano sa bulsa nito. Pagbukas ng palad nito sa harapan niya, doon niya nakita ang isang kulay puting singsing na animoy binubuo ng mga maliliit na pakpak ng anghel. Ayon sa lalaki, yon ang singsing na kanyang hinahanap. Pero bago niya yan makuha, kinakailangan niyang isipin kung ano ang mawawala sa kanya. Nang marinig naman ni Konsolasyon ang sinabi nito, agad naman niya yung kinuha at kasabay nito ang unti-unting pagkulubot ng kanyang balat at pagtanda ng kanyang muka. Ayon sa kanya, dahil sa marami ang naghahangad sa maganda niyang itsura, nagpasya siyang yon ng gawing alay. Mas pipiliin niyang mabuhay ng matanda na nasa edad 70 kesa naman paulit-ulit siyang gagambalain ng mga taong mapagsamantala at makikitid ang pag-iisip. Dagdag pa niya na sa ganoong wangis, tuluyan ng matatahimik ang kanyang buhay. Matapos naman itong makita ng lalaki, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Hanga ko sa pamamaraan ng pag-iisip mo. Balang araw, gagantihan din ng Panginoon ang lahat ng iyong sakripisyo." "O paano? Mauna na ako sa iyo, Konsolasyon. Ingatan mo ang iyong sarili." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbigay naman nito sa kanya ng isang balabal na siya namang mabilis na nagkubli sa kanyang pagmumuka. Pagbalik ng lalaki sa galyo nito, agad din naman yung naglaho. Matapos ang mga pangyayari, minabuti muna ni Konsolasyon na tingnan ang napakalawak na dagat bago umuwi. Habang tahimik siyang nagmamasid, doon naman lumitaw sa kanyang tabi ang 2 maharlikang engkanto.
Maigi siyang pinayuhan ng libon ukol sa kanyang mga dapat gawin ngayong matanda na ang kanyang katawang lupa. Inilahad din ito sa kanya ang mga limitasyon ng kanyang sarili nang sa gayoy makapag-isip siya ng paraan kung papaano ito maiingatan. Upang hindi agad lamunin ng katandaan itong si Konsolasyon, nagdesisyon siyang kumuha ng 3 mutya na para sa lakas. Ang isa dito ay ang mutya ng kampanang nakuha niya sa simbahan, ang ikalawa naman ang ngipin ng kalabaw, habang ang ikatlo ay ang mutya ng nara. Bago niya yun ibaon sa katawan niya, binalot niya yun sa telang puti habang taimtim na dinadasalan. Matapos niya itong maisakatuparan, doon na siya lumikha ng isang mahabang sugat sa bewang niya para ibaon ito. Pagkahati niya ng sugat, agad naman yung pinigilan ng maharlik ang engkanto nang sa gayoy hindi na siya magtiis pa sa loob ng mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang araw, pakiramdam ni Konsolasyon, walang nagbago sa katawan niya. Bukod kasi sa napakasigla niya, wala din siyang nararamdamang pagsakit ng kanyang kasukasuan. Nang mapagtanto niyang handa niya na yung ibulgar sa kanyang mga nasasakupan, doon na siya nagpatawag ng panibagong pagkakatipon. Pagsialis ng mga inutusan niyang mensahero, minabuti naman niyang manatili sa kanyang tahanan habang matyagang naghihintay. Kinagabihan, paisa-isa na ngang dumating ang mga albularyo na nanggaling pa sa iba't ibang nayon. Bawat isa sa mga ito, may mga daladalang sulo upang maging matiwasay ang kanilang pag-uwi matapos ang pagpapatawag ni Konsolasyon sa kanila. Pagpatak ng 9:00 ng gabi, nang mapagtanto niyang kumpleto na ang mga ito, doon na siya lumabas na merong talukbong sa ulo. Habang siya ay naglalakad, rinig naman niya ang pag-uusap ng iilan buhat sa mga bagay na kanilang nasisilayan. Pagdating niya sa harapang bahagi ng mga albularyo, agad naman niyang inalis ang kanyang balabal sa ulo at kasabay nito ang pagwiwika niya rito ng, "Magandang gabi sa inyo. Mabuti at pinaunlakan niyo ang aking kahilingan. Kaya ako kayo pinatawag ng biglaan sapagkat meron ako sa inyong hangad na ipalam. Sa nakikita niyo ngayon, hindi na akong dating Konsolasyon na nakilala niyo. Pero ako pa rin ito. Tumanda lang ang katawang lupa ko, pero ganun pa rin ang aking boses. Huwag kayong mabahala. Wala akong karamdaman o kung ano. Ito ay epekto para mapaghandaan ang mortal nating kalaban." Nang marinig naman yon ng mga albularyo, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagtataka dahil sa kanilang mga nakikita. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kinumusta ni Konsolasyon ang kalagayan ng bawat isa sa kanila. Tinanong niya rin dito kung ano ang kalagayan ng baryong kanilang tinitirahan. Matapos naman yung marinig ng mga albularyo, agad naman nilang inilahad ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang lugar. Ayon sa mga ito, masyado nang napapadalas ang pagpaparamdam ng mga aswang sa kanila na para bang meron na yung pinagkukunan ng matinding lakas. Dagdag pa ng mga albularyo na pangkaraniwan din sa mga bata ang magkaroon ng tapyas sa laman loob sa kabila ng ginagawa nilang pagbabantay at pag-iingat sa mga ito. Mariin ding inilahad ng mga albularyo, hindi na gaanong tinatabla ng mga tigalpo ang mga nilalang hanggat hindi nila yon ginagamitan ng mga makakapangyarihang usal. Dahil sa mga hinaing na naririnig ni Konsolasyon, napagtanto niyang unti-unti na ngang bumabalik sa kapangyarihan ang asawa ni Satanas. Upang mapigilan ang nalalapit nitong pag-usbong, inabisuhan niya ang mga albularyo na maghanap ng mga tao sa kanilang lugar na merong taliwas na paniniwala. Ang kasarian ng mga taong kanyang pinapahanap ay purong babae lang. Naniniwala kasi si Konsolasyon na kailan may hindi sasapi ang asawa ni Satanas
sa mga taong kabaliktaran ng kanyang kasarian. Dagdag pa nito na kapag may nahanap sila, agad nila yung ipaalam sa pamamagitan ng pagbigay ng ulat sa mga mensaherong ipapasama niya sa mga ito. Kasabay ng paglalahad dito ni Konsolasyon ay ang paglitaw naman ng mga mensahero na nasa kaanyuan ng berdeng ahas. Mabilis siyang pumupulupot sa katawan ng mga albularyo at sa isang iglap agad din naman yung naglaho. Sa pagtatapos ng kanilang pagkakatipon, nagdesisyon na ang mga ito na bumalik na sa kani-kanilang mga baryo. Upang masiguro naman ni Konsolasyon na ligtas siyang makakauwi, pinasamahan niya yon sa mga kapring naninirahan sa mga kakahuyang malapit sa kanyang tahanan. Makalipas pa ang ilang minuto, tanging siya na lamang ang naroon kasama ang dalawang maharlikang engkanto. Sa kanyang pananatili sa lugar, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang mag-isip. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang atensyon niya sa paligid matapos siyang makarinig ng isang mahinang pagsitsit. Sinasabayan din niyo ng pagtugtog ng mga tambuli at plauta na para bang merong darating na maharlikang engkanto sa lugar niya. Dahil dito, agad namang napatayo si Konsolasyon at kasabay nito ang pagsilay niya sa isang nagliliwanag na karo na dahan-dahang lumalapit sa kanyang tahanan. Hila-hila yon ng 10 kabayo na merong iba't ibang kulay at anyo. Pagtigil ng mga nilalang na yon sa kanyang harapan, doon bumungad sa kanya ang reyna ng Biringan. Habang nagmamasid ito sa kanya, panay naman ang pagbaba ng mga kasundaluhan nito para magpakalat ng seguridad sa buong paligid. Bilang pagpapakita naman ng pagtanggap ni Konsolasyon sa pagdating ng reyna, lahat ng kanyang mga kasangga tinawag niya. Habang naglalakad silang dalawa papalapit sa isa't isa, dahan-dahan namang nagsasanib puwersa ang mga engkantong nasa ilalim ng kanilang mga puder. Pagharap nilang dalawa, napangiti lang naman ang reyna ng Biringan habang kinukumusta siya. Humingi rin yun ng paumanhin dahil sa kawalan nito ng abiso bago yun dumating. Matapos naman itong marinig ni Konsolasyon, minabuti naman nilang pag-usapan ang kasalukuyang nangyayari sa mundo ng mga engkanto. Pagkarinig naman ng reyna sa sinabi nito, hindi na yon nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang tungkol sa mga nagaganap sa lugar nila. Ayon sa reyna, hinahati ng 5 maharlikang pamilya ang kabuuang kaharian ng Biringan. Bawat sakop ng imperyo ng mga maharlika merong sariling pamamahala at batas. Iniiwasan nilang makialam sa ginagawa ng iba nang sa gayoy hindi yun magdulot ng kaguluhan. Sa pinakagitnang bahagi ng Biringan, matatagpuan ang isang napakalaking palasyo na walang haring nanunungkulan. Pagpapakita ito na kahit sino sa kanila, walang may kakayahang mamuno sa kabuuan ng kaharian. Ang tanging silbi ng palasyong yon ay doon nagaganap ang mga mahalaga nilang pulong. Dagdag pa ng reyna na noong naganap ang pagpupulong nila sa pagsapit ng 2 kabilugan ng 3 buwan, bawat isa sa kanilang mga ministro bigla na lamang naglaho. Unti-unti na rin nilang naramdaman ang pagbigat ng mundo sa pamamagitan ng pagsakop dito ng mga may itim na ulap. Ayon pa sa reyna na habang sila'y nag-uusap, nananatiling nakaalerto ang kabuuan ng kanilang imperyo. Sa katunayan, pumuslit lamang ito para sabihin sa kanya ang tungkol sa mga nangyayari. Malakas din ang kutob nito na sa likod ng mga ulap na yon, nagtatago ang mga pulupulutong na armada na malapit ng sumalakay sa kanila. Ano man ang mga nilalang na nagkukubli sa mga ulap na yon, walang nakakaalam.
Matapos naman itong marinig ni Konsolasyon, maging siya hindi maiwasang mabahala sa mga pangyayari. Alam niya kasi sa kanyang sarili, merong nakaambang panganib na malapit ng maganap sa mundo ng mga engkanto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad naman niya rito na manatiling handa hanggat hindi pa nila nakukumpirma kung ano ang nais ipahiwatig ng mga ulap na bumabalot sa kaharian nila. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumingit ang isang mandirigma na kasama ng reyna upang mailahad sa kanya ang totoo nilang pakay kung bakit napabisita sila ng biglaan. Kagalang-galang na Divino, huwag sanang ikakasama ng loob ninyo. Tatapatin ko na kayo. Kaya kami pumunta rito para humingi sana ng karagdagang puwersang manggagaling sa'yo. Alam naman namin, bawat isa sa mga mandirigma mo, merong dugo ng mga maharlika. Ang isa sa kanila, katumbas ng isang lehiyon ng aming hukbo. Kung maaari lang sana silang sumama sa amin. Gawa ng mapayapa naman dito sa lugar ninyo. Nababahalang wika ng kanang kamay na mandirigma ng reyna. Matapos naman itong marinig ni Konsolasyon, hindi naman siya roon tumutol, subalit ang nais niyang mangyari, ipapadala lamang ang mga ito sa oras na sumiklab na ang digmaan sa kaharian. Kaya yun ang kanyang naging pasya upang hindi mahulaan ng kanilang mga kalaban ang mga susunod nilang plano. Imbis na mandirigma ang ipadala niya rito, binigyan niya yon ng tig-iisang mga mensahero na nasa kaanyuan ng mga kulisap. Ano't ano man ang mangyari sa inyo, ibulong niyo rito. Pangako, darating ang mga mandirigma ko para iligtas kayo. Seryosong sagot ni Konsolasyon sa mandirigma ng reyna. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, agad naman yung yumuko, pagpapakita ng kanyang paggalang at pasasalamat sa Divino. Matapos ang kanilang pag-uusap, labis naman ang pasasalamat ng reyna sa kanya. Ayon dito, lahat ng kabutihang loob ni Konsolasyon, magagantihan din nila sa oras na yun naman ang mangailangan ng tulong. Hindi naman kasi nila yun maaaring bigyan ng ginto bilang pabuya sa kadahilan ng kusa na yung binibigay ng maharlikang libon sa oras na kinakailangan niyang bumili ng mga bagay na kanyang nais. Alam din itong walang halaga kay Konsolasyon ang ginto, lalo pat hindi yun naghahangad na magkaroon ng maraming salapi at maginhawang buhay. Naniniwala kasi siya na kapag gano'n ang pamumuhay ng isang tao, hindi nito mauunawaan ang totoong rason kung bakit yun ay nabubuhay sa mundo. Ang pinagkuhanan niya ng ganoong pag-iisip ay yung kwento ng tungkol sa isang hari na isinumpa ng Diyos. Nabuhay ito ng may napakasaganang pamumuhay, subalit sa harap ng kamatayan, hindi siya nailigtas ng kanyang kayamanan. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabot pa ng hating gabi ang reyna sa kanyang lugar para talakayin ang mga hakbang ng kanilang plano. Sa pagdating ng puntong naging malinaw na dito ang lahat, masaya naman yung nagpaalam sa kanya. Bago nito tuluyang nilisan ng bahay niya, inabisuhan siya nito na sa lahat ng oras at pagkakataon, bukas ang kaharian nito para sa kanya. Nang marinig naman ni Konsolasyon ang sinabi ng reyna, ngumiti lang naman siya, pagpapakita ng kagalakan buhat sa mga bagay na kanyang narinig. Nang makaalis na ang mga nilalang na yon, maigi naman niyang inalala ang unang pagdapo niya sa biringan. Ayon sa kanya, yun din ang kauna-unahang reyna na nag-imbita sa kanya sa lugar na yon. Sa kanyang pagbisita sa kaharian nito, napag-alaman niyang merong parte ng imperyo kung saan nangunguhayo ng tao. Hindi naman yun basta-bastang dinudukot ng mga engkanto.
Kapag may nagagawi sa kanilang lugar na isang ordinaryo, pinapapili nila yon ng tadhana sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng puti o itim na kanin. Sa oras na kunin nito ang puting kanin, doon na yon maninirahan habang buhay. Pero kapag kumain naman yon ng itim, babalik yon sa mundo ng mga tao kapalit ang pagkawala ng memorya nito ukol sa lugar na kanyang napuntahan. Ngunit sa kabila ng ganoong pamamalakad ng imperyo, hindi naman yon pinakialaman ni Konsolasyon, gawa ng naniniwala siya na kung tadhana talaga ng isang tao na manatili sa lugar, wala silang magagawa para pigilan ito. Matapos niyang maalala ang tungkol sa biringan, nagdesisyon na siyang pumasok sa loob ng bahay niya para magpahinga. Upang magkaroon siya ng mahimbing na tulog, lahat ng iniisip niya, isinantabi niya muna pansamantala. Kung patuloy lang kasi niyang aalalahanin ang mangyayari sa hinaharap, magbibigay lang ito ng dagdag na problema. Basta sa isip noon ni Konsolasyon, mangyayari ang dapat mangyari kung yon ay kalooban ng Panginoon. Okay, grabe. Binisita na siya, di ba? Yung nagmamaneho ng gininto ang galyon. Tapos hindi ko naisip na meron pala talagang plano, no? Kung sino man yung nagmamaneho ng gininto ang galyon na yon, na parang magkaroon siya ng partner. Kasi inaalok niya nga to si Konsolasyon na kumain ng o uminom ng tubig ng buhay para hindi mamatay. Pero ang pinakaplano pala niya, isasama siya sa paglalayag nung gininto ang barko. Kaso nga lang si Konsolasyon masyadong matalino, masyadong advance yung pag-iisip kaya hindi niya siguro ginawa. Tapos yung isa pa, yung pagbisita ng reyna ng Biringan. Sino nga kaya? Kasi marami palang imperyo yung Biringan, no? So hindi natin alam kung si Carolina ba to o iba pa. Malalaman siguro natin yan sa susunod na episode, kaya pahintayin na lang ako. Salamat.